Narito ka dahil mabigat ang iyong puso, dahil ang isang bagay na dati matibay ay wala na ngayon. Alam ko ang pakiramdam na yan, napagdaanan ko na yan, at kung nahihirapan kang mag-move on mula sa isang nasirang relasyon, gusto kong marinig mo ito. Gagaling ka rin, pero ang paggaling ay hindi tungkol sa paglimot o pagbura ng nakaraan. Ito ay tungkol sa muling pagbawi ng iyong sarili. Kapag natapos ang isang relasyon, para kang nakatayo sa guhoho ng bahay na itinayo mo kasama ang isang tao. Bawat piraso nito ay nagpapaalala sa iyo kung ano ang dati. Pero ito ang katotohanan. Ang bahay na yon ay hindi kailanman nakatakdang maging iyong permanenteng tahanan. Isa lang itong kabanata, hindi ang buong libro. Ang unang hakbang sa pag-move on ay pagtanggap. Hindi lang ang pagtanggap na tapos na to, kundi ang pagtanggap na may dahilan kung bakit ito nangyari. Madalas tayong kumapit sa bakit. Bakit niya ako iniwan? Bakit natapos ito? Pero ang tunay na tanong ay, ano ang itinuturo nito sa akin? Ano ang dapat kong matutunan mula sa sakit na ito? Ikuwento ko sa iyo ang natutunan ko. Matapos ang pinakamasakit kong hiwalayan, ilang buwan akong paulit-ulit na iniisip anong mga dating pag-uusap, binabasa yung mga lumang mensahe, kinukumbinsi ang sarili ko na kung may ginawa lang akong iba, maaaring naging maayos ang lahat. Pero isa yang bitag, ang pagsisisi ay nagkukulong sa iyo sa isang bersyon ng nakaraan na hindi na umiiral. Isang araw, tinanong ko ang sarili ko ng isang tanong na nagbago ng lahat. Paano kung ito'y nangyari para sa akin, hindi laban sa akin? Paano kung ang sakit na ito ay isang pintuan patungo sa mas maganda pang bagay? Dahil ang katotohanan ay, minsan ang pagkawala ng isang tao ang mismong dahilan para matagpuan mo muli ang iyong sarili. Dito pumapasok ang pagmumuni-muni. Ang pag-move on ay hindi tungkol sa pagpapasaya ng sarili sa pamamagitan ng mga abala. Ito ay tungkol sa pag-upo kasama ang iyong sarili, pag-aaral ng iyong mga pangangailangan, at muling pagbubuo ng iyong pagkatao. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang isinakripisyo ko sa relasyong iyon? Anong bahagi ng sarili ko ang hindi ko pinansin? Dahil ngayon may pagkakataon kang bawiin ang mga ito. At isa pa, bitawan mo ang ideya na ang pagsasara ng pahina ay manggagaling sa kanila. Hindi, ang pagsasara ay isang desisyon na ginagawa mo. Ito ay ang pagpili na magpatuloy kahit wala kang lahat ng sagot. Ito ay ang pag-unawa na ang pagkawala nila ay hindi nagsasabi ng iyong halaga. Ikaw ang nagtatakda nito. Hindi ang oras ang nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ikaw ang nagpapagaling nito. Sa mga desisyong ginagawa mo, sa mga iniisip mong pinipili mong tanggapin, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo. Kaya ngayon, mangako ka sa sarili mo. Wala nang pagbabalik sa nakaraan. Wala nang paghihintay sa isang sorry na maaaring hindi dumating. Wala nang paniniwala na ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig mo ay tapos na. Hindi pa tapos ang iyong hinaharap at maniwala ka, naghihintay pa ang mas maraming pagmamahal, kasiyahan at kapayapaan kaysa sa iyong iniisip. Pero una, kailangan mong ilipat ang pahina. Kung may natutunan ka sa mensaheng ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin ano ang isang aral na natutunan mo mula sa sakit ng paghihiwalay. At kung handa ka nang gawin ang susunod na hakbang sa iyong paghilom, pindutin ang like button at mag-subscribe. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailanman kailangang maging mag-isa. Hanggang sa susunod, patuloy kang lumago, patuloy kang maghilom, at patuloy kang magpatuloy.